Good evening guys. Solo coffee muna tayo para yung last siguro sa ngayon last reaction ko to para sa favorite game natin na basketball and yung sa may Gilas team. Hindi may iwasan talaga no. Ito positive lang to. And kagaya nga ng sinabi ko ng mga last video natin, hindi naman tayo umabot sa mataas na level ng basketball. Kaya lang, magaling tayo bilang amuyong fan. Kung napanood nyo yung isang video ko bago nabuo yung lineup kung kilala nyo yung Harris, yung numero ng under 16 nun dati, yung point guard na malakas tumalon. Ko-compare ko lang yung lineup ko na ang kinuha nila against sa kinuha ko. Ang napasok nila na hindi kasama sa pinili ko, si Pugoy, Perez, and Ravena. Sa akin, ang kukunin ko ron, yung Harris na guard na bata, si Carl Tamayo, tsaka si Baltasar. So, ito yung point ko ulit. Kung kaya ka kumuha ng mga point guard, kagaya ni Perez, Ravena, si Abando, kung bibigay mo yung role na point, si Pugoy, tsaka si Thompson, no? Hindi naman nangyari, di ba? Nagkakasabay itong mga to kasama si Jordan Clarkson. Hindi naman sila yung nagpo-point. So, ano yung role nung malilit na yan? Bakit mo pinasok? Di ba? Instead na magkaroon ng break si Jordan Clarkson dahil meron kang point guard na pwede mag-set ng play, si Jordan yung nagsiset ng play. Ang masama pa, pag binibigay sa kanya yung bola, kahit open, mababa yung shooting percentage niya. So, hindi rin ganun ka positive. Although, syempre, sabi nga, tao lang, nagkaka-error. Totoo naman yun. Pero ang inaano ko lang yung advantage and disadvantage eh. And talk about disadvantage, alam mo yung character ni Chatres na pag hindi niya kursunado yung player, pag nagkamali, labas ka na. Kukulangin ka na ng playing time. Kahit papaano, kahit may impact ka sa loob nung court, lalo na sa mga tao nanonood. And siguro as a fan, nakakasawa na rin pag-usapan yung tungkol sa coaching staff. Lucky di lang yung last game, puro bata siguro yung mga nasa commentator. So, masarap manood and sarap makinig. So, ito yung sinasabi kong disadvantage. Kaya yung lineup ngayon, kumuha ka ng mga guards na hindi mo naman ginagamit yung purpose nila. Kumuha ka ng point guard. Tapos ang point guard mo rin, si Clarkson. Sa offense, yun nga eh. Ang nangyayari, nagpapagod si Clarkson. Instead na mabigyan natin siya ng magandang play, instead na mabigyan natin siya na para ma-open siya, makakuha siya ng tira, siya yung gumagawa ng paraan para ma-open yung mga teammates niya. Yun yung nangyayari. Parang da-drive siya, it's either kaya niyang persahin yung tira or maghanap siya ng babagsakan ng bola. Ngayon, yung mga binabagsakan niya ng bola, gaano ba ka-accurate? Diba? Pag nasa labas, pag na-open. Okay, nakaka-shoot naman pero yun yung ano mo yung pagdating dyan, yung accuracy. Kita man naman yung Italy pag na-open. Parang pag nag-release, ang taas ng percentage, diba? Talagang basket. So, ito yung isa, no? Yun yung isa sa problema sa offense. And sa defense, kung mapapansin mo, hindi ko rin maintindihan, dahil maliliit na yung player natin, may disadvantage sa one-on-one. So, kung one-on-one na, hindi na kayang bumantay, bakit magdo-double pa? Diba? Kumbaga, kung di ma-depensa nung isang player natin, magdo-double pa, ilang beses na magdadrive yung Italian, tapos magpapasa, hahanapin lang yung open. Ganun ang kadali. Diba? Hanggang sa may Angola, may yung last few minutes na natitira,
Yung nagdouble si Pugoy, iniwan niya yung bantay niya sa tres. Shooter yun. Iniwan niya. Di kleng-kleng, ang umabot si Kai Soto. Kaya lang, late na. Yun yung sinasabi ko eh. Isa din sa coach, sa player, pag nasa loob ka, gagawin mo yung lahat. Lahat ng pwede mong gawin. Pero sa coach, inoobserba mo kung ano nangyari sa loob. Ikaw nakakita sa labas eh. Pero yun yung naging paulit-ulit na play ng Italy. The drive, pag dinobol, pasa sa open, sa labas. 3 points. Doon yung isa sa sinasabi kong disadvantage. Nung may maliliit, kaya nga sabi ko, di ba? Ang pinakamaliit na player ko, si Abando, tsaka si Thompson lang. Tapos pataas na, palaki na. Tamo, may maliliit tayong players, hindi nagagamit. May maliliit tayong ng players as point guard, hindi rin nagagamit as point guard. Kumuha ka pa ng lineup na maraming point guard, hindi mo rin magagamit. Pangalawa, pag nagdo-double, yun nga eh, pag nagkaroon na switch, double, talagang wala na, parang easy basket na para sa mga, kasi lalaki. Wherein kung malalaki yung lineup natin na pwede naman tayo mag-field ng malaki, kahit pa paano, pag nag-double or pag nagkaroon na switch, makakadepensa pa rin yung pumalit. Kasi malaki kaya si Carl Tamayo. Kahit pa paano si Carl, may katawan siya para humarang sa malalaki rin. And pwede mo challenge yung bata na, uy, tigasan mo yung sarili mo. Kumbaga, tingnan nyo yung tape kung paano dumepensa paano bumaksaw si Mark Pingris na maliit, 6'5". Pero kung bumaksaw, napaka-effective, 'di ba? 'Yun ang dapat tinitingnan ni Chat Reyes, yung time nila paano sila nakakuha ng rebound. And yung time na mas maliliit sila. And yun nga, maliliit sila, wala tayong ganong kalaking option para kumuha ng malaki. Ngayon, meron tayong malalaking player, hindi naman natin kinukuha. And sabi ko nga, 'di ba, nagkaroon ng 2 games na no bearing. Chat, bakit nyo gustong manalo sa no bearing game? Samantalang yung may bearing, sasabi mo, for learning experience. Sana yung 2 games na yung Lebanon, tsaka nakalimutan ko na yung isang game na yun. Bigyan nyo na sana sa bata para natuto sana. Diba? Hindi ko alam eh, parang baliktad yung mentality. Tapos ito pa, yung last minute, bakit ganun si Chad? Na ko yan nung game ng Indonesia, yung championship pala. Nung nag-start yung game, may nagtanong sa akin, kasabay ko nanood, sabi, ano ba yan, championship na? Sabi ko, pag sino yung manalo rito, sabi ko champion na. Yun ang alam ko. Pero nung last 5 minutes, pababa, na mga Indonesia, sinabi ko tuloy sa kausap ko na yun, sabi ko, bro, hindi yata. Kasi, parang less than 5 minutes, 4 minutes below, lamang yung Indonesia. Pero parang relax mode pa, Gilas. Ako hindi yata to, sabi ko baka no bearing to, baka iba pa yung championship game. Gulat na ako nung naubos yung oras. Champion na yung Indonesia. Ano nangyari? Ganun din. Nanonood sa Italy. Parang from 7 minutes to 5 minutes, walang ginagawang ball pressure sa 5 minutes. Yung sinasabi ko, yung game ng Ginebra tsaka ng Miami, na nakita ko sa Miami and Ginebra, ina-apply nila. Hanggat hindi tumatabla yung score, pinapatay nila yung oras. Dinadala nila sa free throw yung kalaban. Kung dahil sa harassment na yun, nakakuha ng bola, good. Pero kung mapapaul, okay lang din. Alam mo yung dalawang free throw, may chance na mag-miss yung isa. At least, swerte kung dalawa. At least kung isa lang ma-shoot, 1 point lang. Hindi kagaya ng pagka hinayaan mo makapag-set sila ng play na 2 points and 3 points yung makukuha ng kalaban. Yan parang ilang minuto. Tsaka alam mo sa basketball, binibilang natin dyan yung ball possession. Kung ilang ball possession pa meron. So, i-compare mo yung ball possession na meron ka sa lamang ng kalaban, feasible ba na mahabol mo
yung 7 points sa ginagawa mong pa-relax mode. Di ba? So, kung ganun, parang sumusuko na wala kang ginagawang extra effort para patayin yung oras para umabot tayo. Diba? Hindi nga tayo makadepensa ng nung ganong kalinis eh. Diba? Kung kailangan medyo higpitan yung o mas namang yung foul para nang masiguro na makaagaw tayo, makadepensa ng Dapat ganun ang ginagawa eh. Which is kinuha nila yata yun pare last minute. Review nyo ulit panoorin nyo 5 minutes. Parang ginawa ng Gilas yon, yung harassment na yon. Less than a minute yata o 1 minute na lang. Nawala na. Ano pang mapapala nyo? Diba? Parang less than parang 40 seconds yata yun. So, almost parang 2 to 3 ball possessions na natitira. Laki ng lamang. Okay. Sa akin ang pinakamalakas na player para sa akin yung sa 5. Ang pinamaganda na iiwan sa 5 sa labas. Si Fajardo, si Edu, si Kai Soto, si Dwight Ramos, tsaka si Clarkson. Anyway, si Clarkson din naman ang ginagawa mong point guard. Pagpalitin mo si Clarkson and Ramos, kaya mo silang dalawa magbaba ng bola. Ngayon, si Edu, tsaka si Kai Soto, lagay mo sa wing. Diba? Parehas lagay mo rin sa wing. Ilagay mo sa ilalim si Junmar Fajardo. Ngayon, sa defense, wag mo, kung di kaya ni Kai Soto yung malaki, bigyan mo ng kakayanin niya. Bigyan mo ng kumpiyansa kasi parang ikaw yung nagtatanggal ng kumpiyansa ng player mo. Wag na si Kai Soto. Sige, sabihin natin daming error ni Kai Soto. Si Abando. Ganda ng ginawa ni Abando. Hindi mo binibigyan ng break, diba? Parang mas bilib na bilib ka kay player mo. Okay naman si Pugoy, pero yung impact ni Abando tsaka ni Thompson parang nababaliwala rin. Okay, so andyan na yan. Reality wise maliban sa yung link nung una kong video na nagbigay ako ng 12 to 24, siguro sa ngayon ang kukunin ko lang sa PBA siguro kung maano yung top 12 habang malakas pa si Junmar tsaka si Aguilar, pero yung rest ng player malakas na yung mga nasa labas natin, puro bata pa. Pero competitive na yun. Bigyan lang natin ng break. Kumbaga, kung long term, bata yan bigyan natin ng experience. Pero hanggat di natin binabangko natin, wala Kaya nga sabi nga, di ba? No bearing. Pilit mong pinapalakas siya. Pilit mong gustong manalo yung Gilas. Kinuha mo pa si ako, gusto ko rin si Kelly Williams. Kaya lang, paglalari mo pa yun, no bearing naman, sa akin mukha ka na ng bata para mag-gain ng experience. Yun lang, ganun lang kasimple yun. And last, siguro para lalo tumaas ang level natin, and di rin masayang effort, yung pagkuha natin ng naturalized player, sana i-accept nyo sa PBA as local player. Pero wag nyo naman lagay sa Token Text and San Miguel. Lagay natin sa mga team na mahihina. Yung mga naturalized, si Blatch, lahat, at si Kwame, si Brownlee, paglaro nyo na as local para tumaas yung level. Anyway, nasa batas naman na Pilipino sila diba? Kumukuha rin naman tayo ng Philippine foreign player na hindi rin naman pasok sa pwede maglaro sa sa FIBA World as local, di ba? Hindi rin naman sila qualified. So, parang parehas lang sila ng status ng mga naturalized natin. Paglaro nyo yung naturalized sa PBA para lalo na makastumas yung competition level. Di ba? Tsaka hindi rin masayang yung natin na kinuha natin sila as Pilipino. Parang sayang na effort. Actually si Blatch parang yung sa World Basketball, grabe yung effort niya para lang may angat yung Gilas.
Parang kawawa naman na dahil hindi na siya ganun ka-competitive, feeling natin, hindi ganun kalaki yung tulong niya, hindi na natin siya kinukuha. So yun guys, positive lang to ano to kagaya sabi ko sa inyo, ano na ako, magaling na ako na amuyong. Pero syempre sa observation natin, sayang kaya ng ano, pwede natin paghandaan talaga, pero hindi nangyayari. Yung sinasabi, kung pagtitiwalaan natin yung sinasabi nila na may game plan sila, hindi mo makikita sa actual game Talagang ang sumisira naman si Ketchat Reyes, hindi yung fans siya rin kung paano siya magsalita, yun yung pinagbabasihan ng mga bashers kung paano siya magsalita kay Kai Soto, ganoon, nagkakaroon siya ng basher, diba? Pati sa mga ibang player. So suporta pa rin tayo sa mga susunod na game ng Gilas kahit saan man yan. Pero sana maging productive naman yung ano ng SBP rin. Alam natin sila yung sponsor niyan, na hindi naman biro yon yung gagastos sila ng ganong kalaki para lang mabuo tong magandang selection, diba? Yun, salamat guys, kita-kita pa rin tayo sa mga susunod na game. And isisingit ko rin yung mga yung isang video clip kung gaano kasaya yung mga tropa rito habang nanonood ng isang game ng Gilas. Thank you for watching guys. Huwag niyong kakalimutan mag-subscribe. Thank you. Good night.